Magandang araw sa inyong lahat, ako po si Angelo Santos, at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang, mabuti ba ang masyadong maagang pagtulog? Nga solusyon para sa mahimbing na tulog ng mga nakatatanda. Ako po ay natutuwa na makasama kayo ngayon sa isang paksa na sa unang tingin ay simple lamang, ngunit nagiging dahilan ng puyat at pag-alala para sa maraming nakatatanda gabi-gabi. Ang tanong, ang maagang pagtulog ba ay talagang mabuti para sa mga senior citizen? Naranasan niyo na po bang magising sa hating gabi, bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw, nadilat ang mga mata at nakatitik na lang sa kisame? Maaring ito'y kabalintunaan, ngunit ayon sa mga doktor, ang sobrang maagang pagtulog ay hindi palaging isang magandang nakagawian para sa mga nakatatanda. Kaya ano nga ba ang nadahilan sa likod nito? Ano ang maposibleng epekto? At paano natin ito mapapabuti? Halina't samahan ninyo akong, si Angelo Santos, na alamin ang makasagutan. Musika. Una sa lahat, alamin natin kung bakit ang mga nakatatanda ay madalas makaramdam ng antok ng maaga at nahihirapang makabalik sa tulog. Bago ang lahat, nais kong ibahagi kung bakit habang tayo ay nakakaedad, mas madali tayong antukin sa gabi at mas maagang magising kinaumagahan. Mayroong ilang siyentipikong dahilan at mga salik sa pamumuhay na nagpapaliwanag nito. Ibabahagi ko ang ilang pangunahing punto upang mas maunawaan ninyo at magamit sa paggawa ng mga pagbabago kung nais ninyong mapabuti ang inyong pagtulog. Una, ang biological clock ay nagbabago ayon sa edad. Ang katawan na bawat isa sa atin ay may 20 phase, oras na circadian rhythm na kumokontrol sa ating oras na pagtulog at pagising. Noong tayo ay bata pa, ang orasan na ito ay matalas na tumutulong sa ating makaramdam ng antok at magising sa tamang oras. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang orasan na ito ay may tendensiyang umusat ng mas maaga. Ibig sabihin, ang katawan ay napipilitang antukin ng mas maaga sa gabi at mas madaling magising kinabukasan. Ito ay may kaugnayan sa pagbaba ng pagiging sensitibo ng utak sa mga hudyat ng oras tulad ng liwanag, oras ng pagkain, at pang-araw-araw na gawain. Ang mga nerve cells na kumokontrol sa ating biological clock ay hindi na rin gaanong flexible. Sa mga taong may problema sa paningin, tulad ng katarata, mas kaunting liwanag ang nakakapasok sa mata, na nagiging sanhingang mas maagang paglabas ng melatonin, ang hormone na nagdudulot ng antok. Kaya naman, marami sa ating mga senior citizen ang nakakaramdam ng matinding antok pagsapit pa lang ng 7:00 o 8:00 gabi. Sunod, ang kalidad ng tulog ay nagbabago at hindi na malalim. Sa pagtanda, nababawasan ang haba at kalidad ng malalim na pagtulog, deep sleep. Ang tulog sa gabi ay karaniwang mas mababaw, kaya madaling magising sa kaunting ingay, discomfort, o pananakit ng katawan. Maraming nakatatanda ang nagigising ng ilang beses sa kalagitnaan ng gabi. Ang kabuuang oras ng pagtulog sa gabi ay maaring mas maikli kumpara noong kabataan, kahit na ang pangangailangan para sa pagpapahinga ay nananatiling nasa 7 hanggang 8 oras bawat araw. Dahil ang tulog ay mababaw at pira-piraso, tumitindi ang pakiramdam ng puyat. Ang utak, puso, at immune system ay hindi nakakapagpahinga ng sapat para makabawi, na humahantong sa matagalang pagkapagod kung hindi maagapan. Kakulangan sa pisikal na aktibidad sa maghapon. Pagkatapos magretiro, ang pamumuhay ay karaniwang hindi na gaanong aktibo at nababawasan ang social activities. Ang kakulangan sa pagkilos sa maghapon ay nangangahulugan ng mas kaunting enerhiya ang nagagamit, kaya hindi gaanong napapagod pagsapit ng gabi. Dahil dito, nababawasan ang pakiramdam ng antok sa tamang oras, ngunit nakakaroon ng tendensiyang antukin ng mas maaga dahil sa magulong schedule. Ang ugaling pag-idlip ng matagal o ng maraming beses sa isang araw ay nakakabawas din sa pangangailangan ng tulog sa gabi, na nagiging sanhing hirap sa pagtulog o maagang pagising. Kaya naman, napakahalaga na manatiling aktibo sa maghapon tulad ng paglalakad sa parke, pagsali sa mga Zumba o Tai Chi session para sa mga senior, o pakikilahok sa mga aktibidad sa inyong barangay para maregulate ang pagtulog. Ang paniniwalang mabuti ang magang pagtulog. Sabi ngang ating mga ninuno, ang magang matulog at magang gumising ay nagdudulot ng magandang kalusugan.
ito ay may katotohanan. Ngunit kung masyadong maaga, halimbawa ay bago mag-alas 7 ng gabi, hindi ito palaging nakakabuti. Karaniwang nararating ng katawan ang pinakamalalim na yugto ng tulog sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kung masyadong maaga matulog, maring malampasan ng katawan ang golden window na ito na magre-resulta sa mababaw na tulog o pagising sa hating gabi at hindi na makatulog muli. Sa madaling salita, ang sobrang maagang pagtulog ay maaring makagulo sa natural na sleep cycle at bawasan ang restorative effect ng pagtulog. Kaya naman, hindi katakataka na ang mga nakatatanda ay madalas antukin ng maaga at magising din ng maaga. Ito ay kombinasyon ng nagbabagong biological clock, mababaw na tulog, kakulangan sa aktibidad at ilang maling paniniwala. Ang mahalaga ay maaari ninyong ayusin ito, dagdagan ang aktibidad sa maghapon, limitahan ang mahabang pag-idlip, mas magbabad sa liwanag ng araw, magpanatiling regular na oras ng pagtulog at pagising, at iwasan ang sobrang maagang pagtulog. Kasabay nito, kung may malubhang sintomas tulad ng pagising dahil sa sakit, madalas na paghihi sa gabi, hirap sa pahinga, depresyon, o side effects ng gamot, dapat kayong magpatingin agad sa doktor para masuri kung may ibang karamdaman. Naway mahanap ninyo ang tamang sleep rhythm para ang bawat gabi ay mahimbing at ang bawat umaga ay puno ng enerhiya. Ano ang masamang epekto ng sobrang maagang pagtulog? Mga minamahal kong kababayan, marami sa atin ang naniniwala na ang maagang pagtulog ay laging mabuti, ngunit base sa ating natalakay kanina, tiyak na nakita na ninyo ang hindi magandang dulot nito, lalo na sa mga nakatatanda. Kaya ano nga ba ang mga posibleng kahihinatnan kung ang ugaling pagtulog ng sobrang aga, bago mag-alas 8 ng gabi, ay magpapatuloy? Narito ang mga kapansin-pansing epekto. Una, pira-piraso at hindi buo ang tulog. Ito ay isang karaniwang uri ng insomnia sa mga nakatatanda. Marami sa ating mga senior ang nagsasabing nagigising sila bandang alas 2 o alas 3 ng umaga at pagkatapos ay hindi na makatulog muli hanggang sa sumikat ang araw, kaya pagod pa rin sila dahil hindi na kumpleto ang isang buong sleep cycle. Pangalawa, nalalampasan ang golden window para sa malalim na tulog. Ang sobrang maagang pagtulog ay maaring sumalungat sa natural na biological rhythm ng katawan. Halimbawa, kung natulog ka na alas 7 na gabi, pagsapit na alas 9 na siyang pinakamainam na oras para sa deep sleep, ang utak mo ay lumilipat na sa ibang yugto na nagpapababa sa kalidad ng iyong pagpapahinga. Ayon sa mga eksperto, ang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi ang pinakamagandang oras para simulan ang pagtulog dahil ito ang panahon kung kailan nagsisimulang mag-detoxify at mag-regenerate ng enerhiya ang ating mga organ. Ang sobrang maaga o sobrang huli na pagtulog ay nakakaistorbo sa prosesong ito na nagiging dahilan upang hindi mailabas ang matoksin at hindi makabawi ng husto ang ating mga internal organs. Pangatlo, ang mababang kalidad ng tulog ay nakakapekto sa kalusugan. Ang maagang pagtulog ngunit maagaring pagising ay nakakagulo sa ating circadian rhythm. Ito ang dahilan kung bakit kahit maraming oras ang tulog, pagod pa rin at kulang sa alerto sa umaga. Ang mababaw na tulog ay nakakaapekto sa memorya at mood na nagiging sanhi ng pagiging irritable o madaling magalit at maaari pang ang mauwi sa mild depression. Napatunayan ng pag-aral na ang kulang o mababang kalidad ng tulog ay nagpapataas ng panganib sa high blood pressure, sakit sa puso, diabetes, obesity, immune disorders, at nagpapaikli ng buhay na lalong mapanganib para sa mga nakatatanda. Pangapat, maling akala tungkol sa insomnia at pag-abuso sa gamot. Dahil sa madalas na pagising alas 2 o alas 3 ng umaga, maraming nakatatanda ang nag-aalala na sila ay may chronic insomnia. Hindi ilan ang agad na gumagamit ng sleeping pills o umiinom ng alak, ngunit ito ay mas mapanganib kaysa makabuti. Ang pampakalma o sedatives sa mga matatanda ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagkatumba, pagiging dependent sa gamot, at paghina ng memorya. Samantalang ang tunay na dahilan ay nasa maling sleep habits at hindi isang tunay na medical condition ng insomnia. Sa pangkalahatan, ang sobrang maagang pagtulog ay tila maganda, ngunit kung hindi ito nakaayon sa ating biological clock,
Nagdudulot ito ng mga negatibong epekto tulad ng puyat sa hating gabi at paghina ng pisikal at mental na kalusugan. Kaya paano matutulog sa tamang oras at nang mahimbing ng hindi gumagamit ng gamot? Halina't ipagpatuloy ang ating talakayan. Ako po, si Angelo Santos, ay magbibigay ng manatural at madaling sundin na solusyon para mapabuti ang inyong pagtulog gabi-gabi. Masolusyon para mapabuti ang pagtulog ng mga katatanda. Narito ang mapraktikal na solusyon na maaari ninyong gawin agad para sa mas mahimbing na tulog. Ang mga tips na ito ay base sa siyentipikong pag-aral at payo ng eksperto, ngunit ipapaliwanag ko sa paraang simple at madaling sundan. Una, matulog sa golden window sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Sa halip na matulog ng alas 7 o alas 8, subukang i-adjust ang oras ng inyong pagtulog sa pagitan ng 9 PM hanggang 10 PM. Iminumungkahing ng geriatric specialist na ang mataong lampas 65 anyos ay matulog bandang 9 PM. Dahil mas madaling makamit ang deep sleep sa oras na ito na mahalaga para sa detoxification at regeneration. Ang pagtulog sa tamang oras at pagkakaroon ng 7,8 oras na tulog ay karaniwang magreresulta sa pagising ng bandang 5 AM na isang magandang oras para simulan ang araw. Sa panahon ng pag-adjust, kung inaantok pa rin kayo ng maaga, subukang manatiling gising sa pamamagitan ng pag-inom ng maligamgam na tubig, paggawa ng magaang ehersisyo, o simpleng pag-ayos sa bahay. Ang paglantat sa artipisyal na liwanag sa gabi, tulad ng pagbukas ng ilaw o panunot ng TV, ay maring makatulong na maantala ang maagang pag-aantok dahil nagbibigay ito ng signal sa utak na hindi pa oras para matulog. Tandaan lamang na gawin ito ng katamtaman at huwag magpuyat. Dagdag pa rito, limitahan ang mahabang pag-idlip sa hapon at iwasan ang kape o anumang pampasigla sa hapon para mas madaling makatulog sa tamang oras sa gabi. At pinakamahalaga, panatilihin ang regular na scheduling pagtulog at pagising. Ang pagtulog at pagising sa parehong oras araw-araw ay tumutulong sa ating biological clock na masanay na nagpapabuti sa kalidad ng tulog. Pangalawa, gumawa ng isang relaxing na ritual bago matulog. Nagiliw kong kaibigan, para sa mas mahimbing na tulog, bumuo ng isang relaxing na ritual tuwing gabi. Mga 30 hanggang 10 minuto bago matulog. Maglaan ng oras para sa mga gawaing nagpapakalma sa katawan at isipan. Halimbawa, maaari kayong makinig sa malumanay na instrumental na musika o mga lumang kundiman, magbasa ng ilang pahinang libro, o ibabat ang inyong mapa sa maligamgam na tubig na may asin o luya. Maaari ring mag-meditate, mag-deep breathing, o simpleng makipagkwentuhan sa inyong maanak at apo. Ang mga gawaing ito ay nagsisilbing tulay para ihanda ang katawan sa pamamahinga. Sa kabaliktaran, iwasan ang mga stimulating activities 1,2 oras bago matulog, tulad ng matinding ehersisyo, mainitang pagtatalo, panunot ng mga suspense na palabas, o matagal na paggamit ng cellphone at computer. Iwasan din ang kape, saa, alak, at sigarilyo sa gabi. Huwag kumain ng hapunan ng sobrang gabi o kumain ng masyadong busog. Pinakamabuting kumain 3,4 na oras bago matulog. Kung magutom, uminom ng isang basong maligamgam na gatas o kumain ng prutas na madaling tunawin. Siguraduhin ang inyong silid tulugan ay tahimik, malamig, at madilim para mas maging komportable. Pangatlo, sundin ang 20-minute rule kapag nagising sa gabi. Ito ay isang mahalagang tuntunin mula sa mga sleep expert. Kung kayo ay nahiga na ngunit hindi makatulog pagkatapos ng 20 minuto, o kung nagising kayo sa hating gabi at hindi makabalik sa tulog sa loob ng 20 minuto, huwag piliting manatili sa kama. Ang pag-alala ay lalo lang magpapahirap sa inyong makatulog. Sa halip, bumangon, umupo sa isang silya sa ibang kwarto, at gumawa ng isang bagay na relaxing tulad ng pagbabasa sa ilalim ng malabong ilaw o pakikinig sa mahinang musika. Iwasan ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV dahil ang liwanag nito ay lalong magpapagising sa inyo. Bumalik lamang sa kama kapag inaantok na muli. Ang ideya sa likod nito ay ang kama ay para lamang sa pagtulog, hindi para sa pag-isip o pag-aalala. Kung mananatili kayo sa kama ng gising ng matagal, ia-associate ng utak ninyo ang kama sa pagiging gising na lalong magpapahirap sa pagtulog sa mga susunod na gabi. Sa simula, maaring mahirap itong gawin,
Ngunit pagkatapos ng ilang gabi, mapapansin ninyo ang magandang epekto nito. Pangapat, alagaan ang pagtulog simula pa lang sa umaga. Ang kalidad ng inyong tulog sa gabi ay nakadepende sa inyong magagawain sa maghapon. Sa umaga, subukang lumabas para mag-ehersisyo at magparaw. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumutulong na i-reset ang ating biological clock. Maari kayong maglakad-lakad, mag-ehersisyo o mag-garden sa labas ng 20,30 minuto. Limitahan din ang pag-idlip sa hapon sa 15,30 minuto lamang. Manatiling abala sa mga social activities tulad ng kapagsali sa mga klub sa inyong komunidad, pagbisita sa mga kaibigan o pakikipaglaro sa mga app. Para sa mga madalas antukin ng maaga, subukang maglakad-lakad pagkatapos ng hapunan. Iwasan ang mga inuming may caffeine pagkatapos hanggang 2 p.m. Sa gabi, piliin ang mga inuming tulad ng maligamgam na gatas o herbal tea tulad ng salabat. At higit sa lahat, panatilihing kalmado ang isipan bago matulog. Ang isang aktibo at balanseng pamumuhay sa araw ay susi sa mahimbing na tulog sa gabi. Minamahal kong kababayan, ang mahimbing na tulog ay hindi lang gantimpala pagkatapos ang isang produktibong araw. Ito ang gintong susi para sa malusog, matalas na isipan, at mahabang buhay ang manakatatanda. Ang ugaling sobrang maagang pagtulog minsan ang siyang dahilan ng inyong puyat at pagkapagod. Ngunit ang magandang balita ay kaya natin itong baguhin. Inaasahan kong simula ngayon, susubukan ninyong matulog sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Lumikha ng isang tahimik at relaxing na kapaligiran. Kung magising man, gamitin ang 20-minute rule. At sa maghapon, manatiling aktibo. Ang maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong sa inyo na makatulog ng mas mahimbing, maging mas malusog, at magising ng may ngiti tuwing umaga. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para patuloy tayong makasama sa pag-aalaga ng ating kalusugan sa ating pagtanda. Naway makaroon kayo ng isang tasang mainit na tsaa, isang malambot na unan, at isang napakahimbing na tulog ngayong gabi. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.